Patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang aktibidad ng Bulkang Mayon. Kasabay nito ang paghatid ng tulong sa mga mamamayang nagsilikas mula sa paligid ng bulkan. At kaugnay niyan, alamin natin ang update sa pag-alboruto ng Bulkang Mayon mula sa aming kasamang si Haji Caaminio. Mag-uulat mula sa Albay Live. Magandang hapon sa iyo, Kirby. Bukod sa pagtiyak na wala ng kahit sinong residente na makababalik pa sa kanilang mga tahanan na sakop ng 6-kilometer permanent danger zone sa pamamagitan ng mga itinatayong choke points, ay trabaho din ng Philippine Army na tumulong o mag-distribute ng mga relief goods para sa mga residenteng inilikas sa mga evacuation centers. Narito ang report. Tuloy-tuloy lang ang buhay ng mga evacuees dito sa Kamalig North Central School. Araw-araw silang hinahatiran ng relief goods mula sa provincial, local government at pribadong sektor. Kabilang sa mga tumutulong sa distribusyon ng relief ay ang Philippine Army. Bukod pa ito sa pagbabantay sa mga choke points para matiyak na walang residenteng babalik sa kanilang mga tahanan na sakop ng 6-kilometer permanent danger zone. Ito ang unang beses na napasabak sa pagresponde sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon si Private First Class Raynor Iligan. Nagsisilbi siya sa 2nd Infantry Battalion ng 9th Infantry Division ng Army sa Ligao City. Naranasan ni Raynor ang paglilikas ng mga residente nang ideklara ang Alert Level 3 status ng bulkan. Bali, ang role po namin dito, una po kami po yung naglikas ng mga tao. Tapos ngayon po, yung andito na po sila, kami po yung nagdadala ng mga relief goods sa kanila. Bagamat mahirap, hindi ito inalintana ni Raynor. Madalas kasing sinasabayan ng buhos ng ulan ang paghahatid nila ng bigas, delata, noodles at tubig sa mga evacuation center. Masaya po kasi nakakatulong po tayo sa tao. Kahit medyo mapagod, pero okay naman po. So, kahit pagod ka, talagang masaya naman po. Willing naman po tayong tumulong sa mga tao. Bawat bayan sa lalawigan ng Albay ay may nakadestinong 3 6x6 trucks para sa relief operations. Araw-araw, iba't ibang evacuation centers ang pinupuntahan nila Raynor. Alam niya ang hirap na pinagdadaanan ng mga evacuees kapag ganitong nag-aalboroto ang bulkan. At sa kanyang trabaho, hindi niya kinakalimutan ang unang hakbang tuwing may kalamidad. Mahalagang hindi anya mataranta sa oras ng kailangan ang kanilang tulong. Siguro sir, hindi naman. Kasi sa lahat ng bagay, kailangan hindi tayo magpanik, di ba sir? Mula dito sa Albay, kasama sina Jeff Tuazon at Romel Tagbas para sa Telebisyon ng Bayan, Haji Caaminio. Kirby, nasa ika-24 na araw na tayo mula nang itaas sa Alert Level 3 ang status ng Bulkang Mayon. Kung inyo makikita sa akin likuran, nandito kasi tayo ngayon sa bayan ng Santo Domingo, no, sa lalawigan ng Albay. At hindi naman masyadong maaninag yung bulkan dahil natatakpan na naman ito ng makakapal na ulap. At bukod pa dyan, Kirby, ay bumubuhos na naman yung ulan dito sa aming kinalalagyan. Kanina actually nagsagawa ng press briefing ang Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO. At sinabi nilang sa nakalipas na 24 oras ay isang rockfall event lamang yung naitala. Ngayon, para maintindihan ng ating mga kababayan, Kirby, ipapaliwanag ko lang ng maikse kung paano ba talaga puputok ang Bulkang Mayon. Ganito kasi yon. Kung ikukumpara natin ang Bulkang Mayon sa isang soft drinks, Kirby, kasi natatakpan ngayon yung crater ng bulkan nung lava dome. Yung 41-story na lava dome, ganun kalaki yung nakaharang doon sa may crater ng bulkan. Ngayon, dahil nakatakip doon, nagkakaroon ng pressure sa ilalim. Gaya na lamang sa bote ng soft drinks, kapag inalog mo siya ng inalog at hindi mo binuksan yung takip, talagang puputok na yung laman nitong soft drinks na ito. Parang ganun din sa Bulkang Mayon, Kirby. Kapag nagtuloy-tuloy yung volcanic earthquake sa ilalim pero hindi naman na ilalabas yung pressure ng magma, doon puputok ang Bulkang Mayon. Pero sa ngayon ay wala pa naman silang nakikita na ganyang senaryo. Para naman sa ulat panahon mula dito sa Legazpi City, Kirby, makakaranas daw ayon sa pag-asa ng pag-uulan ngayong araw yung buong lalawigan. Kasama na nga riyan yung iba't iba pang mga bayan bukod pa dito sa Santo Domingo at sa Legazpi City. At bukod pa din dyan, Kirby, hanggang sa weekend ay makakaranas pa din ng isolated rain showers yung ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Albay, samantalang 7.5 millimeters per hour naman yung ibabagsak na ulan sa iba't ibang parte ng lalawigan ng Albay. Kasama ko pa din si Jeff Tuazon at Romel Tagbas, nag-uulat mula dito sa Albay para sa Telebisyon ng Bayan. Ako si Haji Caaminio. Alright, maraming salamat sa iyo, Haji.